Hello, hello mga beshi! Samahan nyo kami maglibot dito sa Baguio. But before that, syempre magla-lunch muna kami kasi sakto yung dating namin sa Baguio was lunchtime. So nag-decide kami na dito mag-lunch sa Cafe Stella sa Itogon, Benguet. This is just 30 minutes away from the city proper ng Baguio. So just to give you mga besh ng idea kung ano yung menu nila and prices, so ito yon. Sa ganito kagandang lugar, expect nyo na medyo pricey yung pagkain dito. Pero, masasabi ko lang mga besh, masarap naman yung food nila. Hindi nga kami nagkamali sa in-order namin kasi lahat masarap. Mga 11 AM nga pala kami dumating and sakto lang yun kasi alam nyo nung paalis kami sobrang daming tao. Dito nga pala kami sa Bristol Ridge nagstay. Hindi ko lang ma-recommend sa inyo to kasi nag-avail lang kami ng rewards tong sister ko sa DMCI. Pero sa Agoda, nakita ko may mga nagpaparent ng unit nila rito. Alam nyo, dito ko na talaga nasabi na nasa Baguio ko kasi walang aircon yung mga rooms, electric fan lang. Anyway, kung magbubuk pala kayo ng accommodation and activities, pwede kayong mag-book sa Agoda and sa Klook tapos pwede nyo rin gamitin yung promo codes ko for discounts. After namin mag-lunch at mag-check-in sa accommodation namin, pumunta naman kami sa Mirador, Heritage, and Eco Park. Alam nyo, nagagandahan ako sa lugar na to, kaya lang nakakapagod sobra kasi medyo mahabang lakaran at maraming akyatan to mga besh. Kaya better kung magbaong kayong tubig. Napakaganda nga ng view dito sa taas. Tapos, etong spot na to, ito yung palagi nyo nakikita sa mga pictures sa mga nagpupunta ng Baguio. Sikat talaga to at ang haba ng pila dito mga besh. At alam nyo ba na from Mirador ay pwede na rin kayong dumiretso dun sa Lourdes Grotto. Meron kasing daan dun mga besh. Makikita nyo yan after nyo pumunta dun sa may Japanese inspired na section nila. At bilang mahilig kami magkape, naghanap kami ng coffee shop. So nakita nga namin tong Aqua Garden. At dito nga, napakarami nilang aquarium, tapos punong-puno ng mga isda. Tapos ito nga pala yung food nila, napakarami din ng pagpipilian. Actually, nag-coffee and dessert lang kami dito kasi medyo busog pa kami from our lunch. Malakamping nga pala ang vibe nitong lugar na to. Tapos meron din dito mga spots kung saan maganda mag-picture-picture. Originally, ang plan talaga namin after nito ay pumunta sa Dragon Treasure Castle. Pero kasi pagpunta namin doon, cut off na. So, nag-decide na lang kami pumunta dito sa Wright Park at The Mansion. So, dito sa The Mansion, nag-picture lang kami saglit. And then, pumunta naman kami sa Baguio Night Market. Dito, hindi na ako masyado nag-video kasi naghanap pa kami ng food na dadalhin namin pag uwi. Tapos, syempre, since nasa Baguio kayo, huwag niyong palalampasin ang strawberry taho. At aside sa food trip at shopping, pwede rin kayong pupunta sa Burnham Park, magkalapit lang naman yon. At pwede kayong mag-arkila ng bike. Yung presyo iba-iba depende sa type ng bike at duration. At dahil na-mention ko nga na hindi kami umabot sa cut-off dun sa Dragon Treasure Castle, so binalikan namin siya kinaumagahan. Cash payment nga lang pala sila rito mga besh. At nung pagpunta namin dito, dun ko na-gets kung bakit nung pagdating namin ng mga 5 PM, ay hindi kami umabot. Kasi yun pala, pagdating nyo rito, kailangan nyo pang sumakay ng shuttle. Sabi ng staff, wala na daw kasi maghahatid sa amin noon. Kaya yun, bumalik na lang kami ngayong umaga. Kaya natin, Welcome to my castle. kahapon ng hike, kaya din natin itong hike. Pagpasok ko dito, nagandahan nga ako. Gets ko na kung bakit ang dami nagsasabi na maganda mag-sunset dito. Pero yun nga, hindi nga kasi kami umabot. Pero anyway, eto, nandito na kami. At nagandahan ako mga besh. Alam niyo yung feeling ko nasa Game of Thrones ako. Mga ganun ang peg mga besh. Ang galing lang din ng pagkakagawa nito. Kasi ang ganda talaga. Mas pinili nga pala namin puntahan to. Nakapunta na rin kasi ako dun sa Igorot Stone Kingdom. So, ayun, hindi na kami pumunta doon. Pero, syempre, kung kayo pupunta kayo rito at marami kayong time, bisitahin nyo na parehas. Pero, alam nyo, ako, ang masasabi ko lang as a tita na kwarentahin, medyo ihanda nyo lang yung mga tuhod nyo kasi, ewan ko na lang kung di pa manginig. Huwag nyo pagsabay-sabayin or pagdikit-dikitin yung Igorot Stone Kingdom, Lourdes Grotto at Mirador. Tapos, Dragon Treasure Castle. Kasi, puro sila hagdan, puro akyatin mga besh.
Kasi kung gagawin niyo yun, nasa tita, ay nako, magbaon kayo ng liniment. Kasi ako, mukha lang akong okay dyan, pero pagod na rin ang tita niyo kakaakyat. Pero yung pagod ko naman ay bawing-bawi naman sa ganda ng view at ang dami kong magagandang picture. So, after namin mag-picture-picture at maglibot dyan, bumalik na kami dun sa shuttle para naman ihatid kami dun sa parking area. So, ganito nga pala yung naging daan nun. Hindi ko lang na videohan yung papunta kasi nasa loob ako ng van. Pero ito, nasa unahan kasi kami ng father ko kaya na-videohan ko siya. Wala kasi silang parking dun sa taas so talagang kailangan nyo mag-shuttle. Tapos dun lang naman kami galing sa taas ng bundok na yun, no. So, after this, nag-decide naman kami kumain dito sa Lemon and Olives. Sikat tong restaurant na to for their Greek dishes. So, while waiting for the food, pwede kayong tumingin dito ng mga items nila for sale. Tapos, ang isa sa maganda dito, yung sa may veranda. Maganda sana kumain dyan. Kaya lang, nung time na yan na pumunta kami, medyo mainit kasi dun sa labas. So, dito na lang kami sa loob. So, breakfast nga pala yung pinunta namin dito. Tapos, ito yung ilan sa mga in-order namin. Meron din sila dito mga pastries, pero hindi na kami umorder nun eh. Kasi nga, nag-rice meals na kami. After namin mag-breakfast, pumunta naman kami ng Camp Janay. Nag-horseback riding kasi mga pamangkin ko rito. Bago pa lang kami umakyat ng Baguio, nalaman namin na meron nga dito. So, dito na lang yung pinili namin kesa dun sa ride park since na-try naman na ng mga pamangkin ko dun before. So, yung mga bata lang yung nag-horseback. Tapos, since may guide naman sila, hindi na kami sumama. Nag-decide na lang kami kumain ng ice cream habang hinihintay sila. So, sabi ng mga pamangkin ko na enjoy naman daw nila tong horseback riding. After this, bago kami pumunta ng Manila, kumain na naman kami. Dito kami nagpunta sa Chocolate de Baterol. Kaya lang alam nyo, kung kakain kayo rito, kailangan mahaba pasensya nyo kasi sobrang tagal nyo mag-iintay. At dito nagtatapos ang bakasyon namin sa Baguio. Yun lang. Buyers!